Nasa atin ng linya ngayon si Lieutenant General Raul L. Del Rosario, retired, siya ang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po, Ma'am Serena. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Bumabati po ako sa ating mga tagapakinig. Ay, salamat po at mabuhay po, General. General, yung po munang report po na nakalabas na po ng bansa ang ilang air assets ni dating Congressman Zaldico. Kumpirmado ho ba ito? Totoo po yan. Meron ng 3 air assets na nakalabas. 2 helicopter at yung isang fixed wing, yung tinatawag nating Gulfstream G350. Yung nauna pong nakalabas ay nung August 20 yung isang helicopter at nung August 16 yung Gulfstream 350. August pa po ito. At yung pangatlong aeroplano naman, yung helicopter na isa pa ay 11 September. Oh, go ahead, yung sir. Dalawang helicopter ay yung Agosta 1398 nga na sinabi kanina ay tumungo sa Kota Kinabalu. Yung Gulfstream 350 naman ay tumungo sa Singapore. So yung pong nakabiyahe ng Singapore, ito pong jet na Gulfstream, habang yung helicopters po dito po lamang sa Malaysia. Tama po yun, sir. Opo, okay. Sige po. So, sir, sa kabuuan ho ba muna, ilan ho ba ang air assets na iniuugnay kay former Congressman Zaldico? Ang total po ay 10. Merong 4 na nakapangalan sa Misibis Aviation and Development Corporation at merong 2 na nakapangalan naman sa subsidiary ng Misibis Aviation, itong Misibis Resort and Hotel Management Corporation. At meron pang 4 na nakapangalan naman sa Hightone Construction and Development Corporation na kasama rin sa incorporator si former Congressman Zaldico. Okay, opo. So, sir, dito po sa lumalabas po 10 lahat, ano po? Tama po, yan po yung nasa aming record sa CAAC. Opo. Sa 10 pong ito, ang kumpirmadong nakalabas na po ng Pilipinas ay yung pong Gulfstream jet na nasa Singapore ngayon as we speak at yung pong 3 helicopter. 2 po, 2 helicopter. 2 lang na helicopter. Okay. Opo. Nasa saan po yung iba na mga air assets po, General? Ito pong iba ay nasa iba't ibang hangar dito sa Pilipinas. Nasa record po namin ay nasa Bicol hangar ng Misibis at meron din po kami, as far as our record is concerned, ay meron pang naririto sa Misibis hangar sa NAIA. Okay, opo. So, ito pong Gulfstream na ito sa Malaysia, saan po sa Malaysia mismo ito? Sa inyo pong informasyon na nakalap at paano po ang inyong pagsiguro na iyon ay hindi po maibebenta o maipupuslit palabas ng Singapore para maitago? Ito pong Gulfstream ay nasa Select. Nasaan po, sir? Medyo ay nasa saan po? Seletar, Singapore po. Mm-hmm. Yung 2 po ay nasa Kota Kinabalu. Sandali po. Medyo tayo po nagchachapi lamang, General. I beg for your indulgence. Ano po? Nasaan po sa Singapore yung Gulfstream, sir? Yung Gulfstream po ay nasa Singapore. Sandali. Yung 2 Agosta 1390 ay parehong nasa Kota Kinabalu. Opo. Sandali po lamang, General. Nagpuputol-putol lang po tayo. Sana po pagpasensyahan niyo po kami. Ayusin lang po namin po yung linya. Opo, para po maayos po ang ating ugnayan. Oo. Okay na ba ang ating linya? Kasi nga, cellphone po ang ating ginagamit. And as we all know, we are in the republic called the Philippines. And the cellphone and the cellular service is always at par. Habang inaantay natin siya, kaya ba yung dinig ko? Ayan na, nandyan ulit. Ito. Okay. Confirm natin ulit yung air assets. Sige. Sir, sorry po. Nag-ano lang ho tayo, puputol-putol. Gulfstream 350 po, nasaan sa Singapore, sir?
Ayon po sa flight plan na pinail nila, nung umalis ay yung Gulfstream 350 nasa Seletar, Singapore. Yung dalawang Agusta 1398 ay nasa Kinabalu, Malaysia. Opo. Ito pong Gulfstream na jet ngayon, nakarehistro pa rin po under the Philippines Aviation. So, ano po ang ating pananggalang na hindi ito maipupuslit kaya? Talaga ho bang ito po'y naka-freeze na per AMLAC order? As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga eroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. So magmula ho nang lumabas yung balita na request nila Secretary Vince, wala pang confirmation. Kapag ho ba mayroon ng freeze order officially ang AMLAC, dapat may kopya na po kayo. Ano po? Tama po yon. Sa ngayon po, ang natanggap namin na mga sulat galing sa AMLA ay mag-submit ng mga documentations at records ng eroplanong ito. Ganon din po ang Ombudsman, ang NBI, ang DPWH ay binigyan na po namin ng mga karampatang documentation ng mga eroplanong mga nasabi po. Okay. So ano lang ho ang poder ng CAAP dito? Hanggang saan lang po ang inyong kapangyarihan sa usapin po ng pagsiguro, kung kakayanin po ninyo masiguro, na hindi makalabas pa ng Singapore, makaalis pa ng Singapore itong jet na ito at eventually maibenta, ma-dispose? Ang CAAP po, ang regulatory body ng mga eroplanong nakarehistro dito sa Pilipinas. So habang nasa atin po ang registration, ay hindi maaaring maibenta ang mga eroplanong ito nang hindi na de-register ng CAAP. Sa ngayon po ay hindi pa na-de-register ang mga eroplanong ito, although nagkaroon po sila ng attempt, nag-request po sila ng deregistration, pero dahil nga subject na po sa investigation, hindi na po pre-process ng CAAP ang deregistration application. Kailan po nag-apply ng deregistration itong mga kumpanya na nagmamay-ari ng naturang mga air assets? Sir, sa inyo pong opisina, kailan sila nag-attempt? Lahat ho ba nung 10 ay sinubukan na i-deregister? Hindi po. Yung 3 lamang po ang nag-apply for deregistration. Yung una, sir, yung unang helicopter nag-apply, umalis siya ng August 20 at nag-apply ng deregistration ng 14 September. Yung Gulfstream umalis ng 16 August patungo Singapore at nag-apply ng deregistration noong 18 August. Yung isa pong helicopter na Agusta umalis noong September for Kinabalu, nag-apply ng deregistration nitong 15 September. So yun ho, ang ibig sabihin po, nakaalis na sila ng Pilipinas noong magsipag-apply ng deregistration yung 3 eroplano concerned. Opo. Yan ho bang deregistration process ay dapat personal na nilalakad sa CAAP? Paano po ba ang inyong panuntunan, General? May mga proseso po na sinusunod. Unang-una, nag-a-apply ng letter of intent na gusto nilang magpa-deregister. Tapos nag-fill up sila ng yung notarized application form na form ito po ng CAAP at kailangan notarized. Pinipresent nila yung original certificate of registration, original certificate of worthiness. May katibayan po, nabayad sila ng mga fees at saka yung sinasubmit din nila yung notarized deed of sale na original at saka clear sa lahat ng derogatory claims, liens, and encumbrances. Yan po yung mga hinihingi ng CAAP. Pagka nasubmit po nila yung kumpletong mga requirements, ini-evaluate po ng CAAP, sini-check yung
kung verification po ng mga signatures at authorization. At tinatanong din ng CAAP kung ano ang intensyon, bakit, at kung ito ba ay may coordination na doon sa state na kung sakali man ay plano nilang ipa-register yung aircraft pagka natapos ng ma-register dito. Meron din pong mga situation na ang mga nagpapadiregister ng aircraft ay yung mga talagang wala nang economic value, yung mga scrap na at saka yung mga idodonate sa mga museum o sa mga education purposes. Dito po sa sa mga involved na 3 eroplano, ang pakiwari po namin ay may intention nga na ibenta dahil napakagandang eroplano ng mga ito. Ang intention ay mawala lang sa regulatory powers ng CAAP at malaya na nilang magawa kung ano man ang gusto nila, kung ibenta man o ano pa. So ito po yung mga process at mga requirements Manong Ted. Opo. So General po, yung dalawang kasing Agosta na helicopter, ito yung pinakamahal sa kanilang air assets na ito yung pinakamodelo, kumbaga ano po General, pati yung Gulfstream ano? Tama po. Yung mga bagong eroplano ito at mga talagang mga mamahalin. Opo. Sa listahan ng kanilang mga air assets, ito yung mga pinakamahal at modelo. Kaya sana nga, gusto nilang i-dispose obviously. So kumbaga kapag ikaw magbebenta sa abroad, hihingian ka noong bibili, kung saan mo ipaparehistro yan, hihingian ka ng dokumentong ito na clearance kumbaga sa local sa ating CAAP. Ano po? Tama po 'yon. Hihingin ng recipient country yung deregistration certificate na manggagaling sa CAAP. Pag wala po silang maipakitang deregistration certificate na galing sa CAAP, hindi po nila mairerehistro yung eroplanong yon sa ibang bansa. Opo. Lalabas na colorum, kumbaga, ano po, General, no? Tama po. Meron, kung sakasakali ho ba, meron ba hong pananagutan ang sinumang individual sa labas ng bansa, ano po, na bibili ng mga gantong eroplano o helicopter ng walang karampatang dokumento gaya po nitong deregistration? Sa ating po bang panuntunan, would you know, General? Meron po dahil ayon ho sa panuntunan ng International Civil Aviation Organization, ito ang sinusunod ng mga Civil Aviation Authority ng 193 countries. Ang registration po ng eroplano ay dapat sa isang nationality lang. Hindi pwedeng magdoble ang registration ng eroplano sa dalawang bansa. Kaya pero pwede pong i-transfer ang registration ng eroplano. Ngayon, kung hindi naman na de-register dito sa Pilipinas, talagang hindi pwedeng ma-register sa ibang bansa dahil nga ang nakasaad sa ICAO, International Civil Aviation Organization issuances, isang nationality lang dapat ang mini-maintain ng eroplano. Ayun, opo. General, kapag ho ba maglabas na ng actual freeze order ang AMLAC sa air assets na ito, pwede na bang ano ang disposisyon po ng CAAP dito po sa 3 air asset po na nasa labas ng Pilipinas? Unang-una po, ang pwede namin gawin ay makipag-coordinate sa Civil Aviation Authority ng mga bansa kung nasaan itong mga eroplano. Ipapahiwatig natin sa Civil Aviation Authority ng Singapore o Malaysia na meron ng freeze order ang gobyerno natin at hihingi tayo ng tulong na i-implement kung ano man ang recovery procedures ng gobyerno po natin. So meaning, abisuhan lang po yung mga CAAP counterpart ninyo sa Singapore at saka sa Malaysia na meron na pong official na freeze order dito yung Anti-Money Laundering Council para lang po tulungan tayo na mapangalagaan yung mga assets na ito na hindi
makalipad? Ganun po ba yon, General? Tama po, pwede nating hilingin na extension ng implementation ng freeze order ng bansa natin ay isa katuparan din ng Civil Aviation Authority ng concerned countries. Opo. Pwede bang gawin ng CAAP na mag-deploy kayo ng inyong mga piloto para sakyan yung mga assets na yan ibalik sa Pilipinas? Is that within your authority? Pwede pong gumawa ng arrangement ang CAAP. Pwede naman pong under supervision ng CAAP yung paglipad ng mga eroplanong ito. At siyempre kasama ang iba't ibang government agencies na magiging involved doon sa recovery. O pwedeng sabihan yung may-ari, no, yung nakarehistro na iuwi nyo yan sa Pilipinas at sasamahan kayo ng mga CAAP personnel para masiguro lang na talagang uuwi kayo sa Pilipinas. Ganun po. Pwede po, pwede po. Sa katunayan po, yung oversight jurisdiction ng CAAP sa mga eroplanong ito ay yung annual airworthiness inspection. Binabantayan po kasi ng CAAP every year, tinicheck kung ano yung mga kondisyon ng mga eroplano para tungkol sa safety and maintenance. Opo. Hindi naman to concerned dun sa recovery, pero this could be used to access itong mga eroplanong nasabi. Opo. May tanong lang po si Zarina. Opo. Lieutenant, si Chapo Anong ito. lieutenant? Oo, General General, siya. Lieutenant General. Opo. Sir, binabanggit niyo po kay Sir Ted, kung maglalabas na ng freeze order ang AMLAC, pwede kayong makipag-ugnayan dito sa mga bansang ito kung paano yung procedure nila sa pagbabalik sa atin nitong mga air assets ni Zaldico. Pero, pwede rin bang ang isang bansa ay tumanggi na makipag-coordinate po sa inyo? Kahit pa dito pa sa Pilipinas naka-register yan? Sa tingin ko po ay hindi sa ngayon tayo ang may jurisdiction sa mga eroplanong ito dahil sa atin pa nakarehistro. Oo. So, at palagay ko ay susunod ang partner countries natin. Oo. Alinsunod sa mga patakaran natin tungkol sa pag-regulate ng mga eroplano na nakarehistro sa atin. So malakas po ang chance na maipapabalik pa ito sa Pilipinas kasi may mga balita na matindi daw po ang impluwensya nitong si dating Congressman Zaldico sa Malaysia. Sa tingin ko po, kung meron tayong mga hawak na ebidensya at meron tayong mga court orders o utos ng mga kaukulang ahensya para sa recovery, mai-implement po natin yan. Oo, yung sinasabi niyo po kanina na rules ng CAAP na sinusunod ng 193 countries, kasama po dito yung Singapore at Malaysia. Tama po, tama po. At ayon po sa aming research, pinacheck ko po, the Civil Aviation Authority of other countries, of concerned countries, cannot refuse kung meron tayong freeze order na may papalabas. Oh, that's good news. Cannot refuse. Kasi yan, reciprocal yan eh. Sa kanila nangyari, tayo din po ganon, di po ba? Ano po, General? No? Ito po ay ayon sa ating bilateral agreement with the concerned countries, yung Civil Aviation Authority Agreement. Opo. Kaya, kumbaga nga, kapag sa kanila nangyari, tayo din po makikipagtulungan. So General, ito pong mga nandito ngayon, bagamat wala pa pong freeze order ang AMLAC, ano po ang tawag sa kanila? Aircraft of interest, ano po ang tawag sa kanila ngayon ng CAAP po dito? Sa mga, ito po binabantayan ng mga tauhan nyo. Ito ay mga closely monitored aircraft. Bawat lipad po nila ay humihingi sila ng mga kaukulang clearances. Kung domestic, meron mga requirements ang na kailangan nilang i-comply kagaya ng mga flight plans. Pag international flight naman, kailangan silang humingi ng exit plan, exit permit sa CAAP at saka kailangan silang mag-submit ng flight plan na kasama doon yung mga manifesto ng mga pasahero. So, ang ating mga airports naman ay may abiso na bantayan itong mga eroplanong ito. At
ipaalam kaagad kung meron mga request for flights or request for exit permit. Opo. So siguro po kung domestic lang ang kanyang biyahe, hindi ho ganoon nakababahala na mawawala ito. Kapag po international yung iba biyahe nitong ilang pang mga nandito ngayon na air assets na sa ilalim po ng pamilya nitong si Zaldico. Kapag po international yan, pagdating mo doon sa airspace ba na hindi nasakop ng Pilipinas, yung bang papasukan mo, hihingian ka ng parang clearance sa pinanggalingan mo? Ganun po ba yun, General? Tama po yun. Ang tinatawag po dyan ay overflight clearance. Kasi po merong tayong tinatawag na flight information region ang mga bawat bansa. Pag tumikop ang isang eroplano at mag-e-exit na siya sa flight information region ng Pilipinas, kailangan naka-coordinate na doon sa airspace ng bansa na pupuntahan o dadaanan. Ayun, opo. Sige, so sir, ano po ang record nitong tatlong na nakalabas? Sino mga pasahero nito? Meron ba silang pasahero nung lumabas? Wala po kami ready data pero titignan po namin. Okay. Ito ho bang Gulfstream 350? Ito ba yung sinakyan ni Pangulong Duterte papunta ng Dahig? Sa pagkakaalam ko po, hindi po ito. Okay, opo. General, sir, alam po naman natin na maliban po kay Ginoong Zaldico, may mga nababanggit na po na ilang pong mga opisyal ng gobyerno na posible na masangkot nga sa iskandalong ito. Meron ba kayong mga binabantayan na air assets ng ilang pong mga contractors o congressman? At tinignan na po namin ang mga record ayon na rin sa request ng DPWH. May mga binigay silang mga pangalan ng mga individuals at pangalan ng mga korporasyon na pwedeng nagmamay-ari ng mga eroplano. Sa ngayon po, wala nang iba aside from this, kundi ito pong QM Builders na tinitingnan po namin ang detalye na nagmamay-ari ng isang Bell 505. QM Builders, yung construction company. Opo. So far po, sila pa lang. Opo, sila pa lang po at wala nang iba ang nagmamay-ari ng eroplano sa mga pangalan at korporasyon na binigay ng DPWH. Batay na rin po sa aming record. Opo. Si dating House Speaker Martin Romualdez po. Tinignan po namin ang aming record pero sa katotohanan wala pong nakapangalan sa kanya na eroplano o sa kumpanya na pag-aari niya. Opo. Ayon sa aming exhaustive na pag-check ng aming mga files. Opo, sa official record kumbaga po ng CAAP. Opo. Kasi nga you base everything on record, no? Opo, naunawaan po na. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po meron bang ugnayan ang CAAP sa government agencies, ICI man yan o Ombudsman or DOJ para po dito sa freeze order? Kasi yung talagang legal basis nyo, yung freeze order hanggat wala yan, puro lang ho tayo monitoring. Meron ba kayo ugnayang na ginagawa ngayon, sir? Unang-una po, yung nung umpisa pa man, may ugnayan na kami sa DPWH. Meron din kaming coordination sa AMLAC, humingi sila ng mga dokumento, ang Ombudsman, ang NBI. Nitong huli po ay naanyayahan kami sa ICI meeting at nandun na nga po na humihingi rin sila ng mga karampatang dokumento related sa mga aircraft. So yun po ang aming linkages sa other agencies. Opo, okay. Sige po. Ang mga diskaya ho ba? Walang mga air assets? Wala ho kaming nakita na air asset na nakapangalan sa kanila o sa kumpanya nila.
Baka walang payong ang Augusta tsaka ang Oh, baka walang payong. Opo. Anyway, sige po. So sir, alam niyo ho, General, kami po nagagalak sa inyo pong pagpayag sa panayam na ito. Mas naiintindihan na po namin ang sitwasyon, ang mga kaparaanan, ang mga panuntunan dito nga po sa sa jurisdiction ng Philippine government dito po sa mga questionabling air assets na pinag-uusapan po natin. At muli ho kami tatawag, kung sakali pong may development po para inyo ito'y maipaliwanag at malaman po ng ating mga kababayan na ang CAAP po ay ginagawa ang responsibilidad dito po sa isyong ito. Maraming salamat po, Manong Ted, Ma'am Cha. Opo. Salamat po sa ulitin po, sir. Salamat po na marami. Mabuhay po ang CAAP. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!